my Bible. It is God's Word. God will use this book to touch my heart and change my life. I will read this to be wise, hear this thing preached, study, meditate, memorize, and apply its truth. For by this I will be blessed and be a blessing, and my God will be glorified. 1 John chapter 1 John chapter 2. 1 John chapter 2 verses 14. Ikan sa 14. Taman sa verse, actually, kumano na ito yung buong chapter. Hopefully, makuha na ako. Okay, verse 14, 15, taman sa verse 27 at 29. Yan, tuwag-tuwag ka pagbasa. Natulimot, tuwag-tuwag na pagbasa. Okay? So, 1 John chapter 2 verses 15 to 29. Kung ano mo sa inyong Biblia, you can say amen. Amen. The Bible says, verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. For if any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. And the world passeth away, and the lust thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Little children, it is the last time, and as we have heard that Antichrist shall come, even now are there many Antichrists, whereby we know that it is the last time. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. But the admonition of the Holy One, the King of all things. I have not written unto you because you know not the truth, but because you know it, and that no lie is of the truth. Who is the author of the united Jesus Christ? He is Antichrist, the neither Father and Son. But whosoever denieth the Son, the same hath not the Father. But he that acknowledgeth the Son hath the Father also. Let us therefore abide in you, which you have heard from the beginning. If that which you have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. And this is the promise that he hath promised us, even eternal life. These things I have written unto you concerning the events that will see. But the anointing which ye have received of him abideth in you, and ye need not that any man teach you, but as the same anointing teach you of all things, and it is true, and is no lie, and even as it has taught you, ye shall abide in him. And now, little children, abide in him, that when you shall appear, you may have confidence, and not shame before him at his coming. If you know that he is righteous, you know that everyone that doeth righteousness is born of him. Diyos mag-bless sa ito ang panagpilong karon sa mga nagpot ng pagsalita. Ikaw mga walo, loving Father, again, nagkagulong sa mga sa grasya karon. Thanking you and giving you all the praise and glory for everything that you have done. All the faithfulness and the graces na mula dawat sa tanan niya sustenance o sa tanan yung provision niya yung ipakita ang ninaw. Lord, ang anayan ng pamatutan karong orasan, Diyos na anayan ng simbahan. Salamat sa higayot karon na higatan naman na kayo sa amin. Tuguting sa among pagkadayon, ang katiyuan mo, kanabot, sa mga espirituano mo, tapos may mabot sa mga kausan mo. Kagaya niya kadayon ginoo sa singkasing, tender, sayano, ang mga espirituano mo, tapos magtrabaho sa mga naman, kasing kadayon, matag na mo sa simple, huwag yan ang pagsabutan mo.
Jesus mo yung magkakaroon na Panginoon ni Maya, tungo mo ay may isa, buti na ang iyong mamili ng dugo may magkatapon sa mga kausalan. Pero Holy Spirit, ikaw may magawikan sa mga Spirit ko anong nabahay. Salamat kayo sa inyong pagkamayo. Nalayin kita ang nito ng mahal, ang hindi iklara na karong rasa sa inyong panag-iusap. We are ready sa inyong pagpabot. We are ready sa mga pagkanalangin ng inyong i-promise. At sa mga tao na gustong pasigungan ninyo. Tugutin na pasinunggan ka ang pagkawan ng pasimakaroon sa inyong mga trono sa Diyos in Jesus' name. Amen. Kaya magkalungkot. In verse 28, verse 28, mauni siya yung gitawag foundational verse sa remaining na mga verses sa chapter 2 regarding sa tinguha sa Diyos o iyaang ipadayag o nga isulat ni John para nato kaning gitawag spiritual growth kaning atong pagtubo sa Kristohanon nga kinabuhi. Kay ang pagtubo sa Kristohanon nga kinabuhi usa sa daluon ani mo ni siya kaning confidence o naa kay kumpiyansa o makahimo ka nga makabarog ka unya atubang nimo sa Dios tungod kay samtang wa pa siya nibalik wala pa ang panahon ng mga tubang kaniya nagtimuha ka nalikamot ka nga mag-grow ka sa imong pagtuo o nalikamot ka nga mag-mature sa imong Christian life. So muna nga ipasabot ni John ang lisod o pagpait nga kahintang sa Kristohanon kani bitaw mauwawan ka hindi katubang nimo sa Diyos. Ini pinakapait nga kahintang ba. Kaya with everything that God has provided for us para mo-grow ta with kanang gitawag the preservation sa Biblia na wala yung tubutis Ginoo nga ang Biblia makorrupted o naayod tayo naabot na ito, mapili na ito masaligan that it is the very word of God kani 1611 na King James na version sa Bible na di yun na ito piling ika-Bible o laing pundasyon sa pagtuo labaw sa tradisyon, labaw sa kanang napanunod na ito sa atong mga ginikanan. Kundi pagtuo nga pili ka nga inikatubang mo sa Ginoo na akaanin na kumpiyansa. You have the confidence that you will not be ashamed at the coming of Christ. Ang pagkutanan mo karon kani. O let's say, ugma, karon na lang kay panahon para magunahon na ba? Ugma, buntag, mabalik na si Ginoo Kristo. Napa kay kumpiyansa, di pa ka mauwaw, mga tubang niya. Umabalik ka sa Ginoo Kristo tomorrow morning. Do you have that confidence? Ngayon ka ako, di ko mauwaw, mga tubang mo Ginoo Kristo. Ya, ingon na bang Bible, di pangatubang ni mo, dili na mapagay sa eskwelahan na ipaisa rin mong kamot, tawagon ni mo ngalan, present. Ingon na Bible, we shall give an account. We shall give an account. It means, muhatag kaghusay sa Diyos. Karon sa o muhatag kaghusay sa Diyos, ang una na yung tanawang sa Ginoo na to, how have we grown sa atong faith? O how have we put ourselves in His will? Giunsa man nato pagbutang ang atong kabalingon diha sa kabubuton sa Diyos. Maunang ipadayon ni John o pasabot ang maturidad sa Christian life is not when you start speaking big things. Ang Christianity is not about understanding that book ay mga butang. Ang Christianity is from simple, solid
foundational truth, imong angayan, nga tuhuan, dahil angayan, ikinabuhi. In honor Christianity. Maturity is not, dili na, wala na nagpasabot o tinagkog inistoryahan ang tuna. Na ay nagkog kay inistoryahan, pero wakya po yung mga buot. Dili ka po strong ang ilahang resolve. Dili ka po maayo, di ka po in wisdom, muhimong desisyon. Maturity is not about speaking great things, but understanding small, foundational truth gikan sa Word of God. Unang tingin si John, mamaling ta, manawag galit. Yan si John in verse 20. First chapter 2 and verse 21. I have not written unto you because you know not the truth, but because you know it, and that no lie is of the truth. And who is a liar? He that denieth that Jesus is the Christ. So it makes you simply ang sugod sa Christian life is believing on Jesus Christ. Christianity starts when you put your trust in Jesus Christ. In the Bible, He is the way, the truth, and the life. No man could come unto the Father except by Him. In the Bible, He is full of grace and truth. In 1 John chapter 1, verse 14, the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the only begotten of the Father, full of grace and truth. So Christianity is about putting your trust in Jesus Christ. It's not about religion. It's not about having religion na baptist ka. Wala na nagpasabot ko, nagsimbahan ka sa baptist, na anak ka sa kamaturan. Daghang mga musimbang baptist para lang, nadasig lang kay nakakita na murag daghan dito, murag uso-uso dito mga ito, at tusa ka. Pero wala ka kabalo sa kamaturan, wala kipundaran na kikinahanglan, tinuod na pagtuo, pagsalig ang Ginoong Kristo. Now, nihimo na ganikanan, then it would start, mo na lang sinukanan that you would grow sa imong Christian faith. Mutubo ka sa imong Kristohanon nga pagtuo. Nga pagtubo na mo sa imong Kristohanon nga pagtuo, na ay mga stages, i-mention din si John, nga ato rin na isigutan last Wednesday, sa imong tanawon. Morning stages sa little children. Kaning infancy, nga pag-ong tubo, pag-ong natawang nga bata. So, ang pag-ong natawang nga bata, arong mag-grow sa kikinahanglan. Food. Diba? Pagkaon. Kung sa may pagkaon sa bata. Milk. Cerelac. Pagkaon sa bata, milk. Pagkaon sa bata, kinahanglan para mutubo, kinahanglan pakanon. So, yun ang Bible, the milk of the Word. Una, it's the Word of God, yung kinahanglan para ka mag-grow. Para ka mutubo. Karon inig-abot, inig-sige na sad ka, o spend time sa pagbasa, pagpaminaw sa pulong sa Diyos, you will come to the point na mahimo kang young men. Kayo mong tanawin, di ba? Isulat siya. Sige, mabalik ka 1 John chapter 2. I guess good siya in verse 13, I write unto you, fathers, because you have known it, that is from the beginning, and I write unto you, young men, because you have overcome the wicked one, and I write unto you, little children, because you have known the Father. So, kanang mga stages, iyan yung ideklara na after ka, na you have desired spiritual food, which is the Word of God, naminaw ka, na imuhang kibasa Biblia, na imong ipaningkamutan o aplikar taman sa imong makaya, imong nasabtan, may tuulali sa giwali sa imo. Sabi ka mo, mutumo ka, may mo kang young men. Na kanang stage sa young men, mo na siya na stage na ang Kristo overcomer na siya sa sala. Hindi na siya dali mapildi sa sala. Dili na siya basta-basta nga dalon pa o ilaron pa o magapos pa sa sala.
Muna siya na stage sa usa ka gitawag. Young men o youth sa Christian life. Batanon. O batanon sa Kristohanon, dili ang pangidaron ha. Kung dili ang imong espirituhanon nga kahintang. So, buat pa sa ko, bisag batanon ka karon, pero di pa natin kakadaog sa sala, dili ka batanon sa espirituhanon nga kinabuhi. Bata pa ka. Ang bata dali rin na ilaron. Dali rin ka musukon. Dali rin ka mailan sa sala. Palayo pa kasi ng bisyo. Di ka manang simbahan, di ka musimba. Padayon pa ka o himog mga butang na kabalo ka, di ko yun sa kabubutong sino, it means you are not an overcomer. Nakabalo ka masalanan, na imo yapon to yun, it means you are not an overcomer. Kabalo ka, anong unsay mga pahimo sa usa ka young man na overcomer? Sige, sa verse 14 ta. I have written unto your fathers because you have known him that is from the beginning. I have written unto you young men because ye are strong and the word of God abideth in you. So, ang makapahimo nila na itong overcomer, kanina atay principle sa Biblia na atong gamiton when it comes sa panahon nga ang sala mo tintay na to. Ay bawa, maingon ang demonyo nga, pwede ka, may mo selfish, pwede ka, may mo greedy. Ay, tumo ka na nila, ayaw paminaw, ayaw katudlo. Pero kung sa overcomer, nasa prinsipyo sa Bible na pwede niyang gamiton. Pwede niyang gamiton ang versikulo nga, ay, ang Ginoo ka, God resisted the proud. Amen. But He given grace to the humble. So you can use the word of God, magamit ni mga pulong sa Diyos para i-overcome sa sala na gusto mo pukan mo. Inana ang young men. Inana ang mga overcomers. So, halimbawa, na ngayon ayaw hatag offering. Pero magamit ka first, ikaw ng Bible, mayroon ng Bible na it is more blessed to give than to receive. So, ikaw uy, ulaman mo dahil, kanina prinsipyo akong sundon. Hindi ko makinako, wala ko offering. So, you have the word of God na pwede mong magamit as your strength para mahimo kang overcomer sa sala. So, muna siya second stage sa Christianity. Sa tinuod na nagsugod, tinuod ni tawag ni Ginoong Kristo. So, paminaw ka rin. Kung maingon ka na nagsimbahan na ka, naminaw ka sa Biblia, pero di pa natin kakadaog sa imong sala, think again. It might be that you have not fully trusted Jesus Christ. Kasi dili ka tinulanay ni sakit ni Kristo. Pero kung tinulanay ka ni sakit ni Kristo, si Kristo, muhatag ni mo o power. O bitaw ng tanawa in verse 20. We have an unction, and the word unction is power. We have the power from the Holy One. So it means kihatagan ka kahon sa Diyos nga para mudaog ka, para dili ka maulipon o mapukan sa sala. You have God in you, and o ang Diyos na natin mo, muhatag mo strength. Mupahinumdum din mo sa Word of God, muhatag mo conviction na sa iyo na, then makadaog ka, ikaw ka ng sala, gusto kang pindihon. Na-empower inyo kung tinutanay ka ni tawag ni Kristo. Pero wala galing kung padayon pagaling ka himong sala, basin, hindi tinuod ang imong desisyon. You have to make a real decision again. Hindi ka ginusos, basin, tawag-tawag na ko nino ba? Siguro na ko na Ginoo, hatag na ko na akong kinabuhi mo. Ako kang Ginoo, manluluwas na ko. Sigurado ka, buhay, paminaw, walay, mawala nito. Kung kasagatos ka, mudawat ni Kristo, kasi na iusahan na tinuod. Kaysa, may ka nagdawat na kus Ginoo, pero ang naitabo, hindi na ito tinuod.
Kaya mawala mo. Kaya inumdum ko sa usa ka pastor. Istoryahanay ni. Nasa'y kuyog yung people. Nagsakay sila barko, naabtan sila bagyo, doon na sila sa Cebu. True story ni. Karon kay mga naanak naman ang barko. Nadungan yun niya ni Ingon yung Ginoo. Sa ilo ako sa kong mga sala, sunod sa kong kasing-kasing. Dawatan kay kao. Na akong bukto nga manluluwas. Ingon nga din sa pati ko ba? Dawat mo kayo sa pastor, nalimuro lang ko ba? Kailan ko personally sa yung dili na yung people karon tiguang na. Pero contemporary lang ko yung people. Na, why mawala nyo? So ayaw mo nang maniguro, si Krista magaling ng mga nasa kalibutan, kita na noon. Pero naagad ni mo, naagad yung tinunanay. Si Kristo, sunod sa iyong kasing-kasing din, may mo kang overcomer. O sa rason, ganun dili ka kabalo sa akong pag-overcome because you do not use the word of God. Dili manggun di mo gamiton ang pulong sa Diyos sa akong pagdaog. Anong di ka kabalo gamit sa pulong sa Diyos sa akong pagdaog? Di kang basa. Sa di ka maminaw balik. Sa kanungo galing ka balik, palabyo lang. Ya, kusok ka mo email, pagkauman mo, na igapoy mo. So, kung nang-ligo ka kadaog, di ka kagamit sa word of God. So, ano siya ka-stage? Kung overcomer ka, stage sa young men. Ngayon, ay katulad rin na stage, ang iskutan kaning fathers. Kaning stage sa Christian life, na fathers, siyempre, mauna din na ni-progress na kaaning ang mga stages nga nanakay, di ka na ka sa pagpatatong, pero naginahinay kang sabot sa kabubuton sa Diyos nimo. Then, ay mo na overcomer sa sala. Then, ang importante ani nga punto, kaning being a father is nanakay offspring sa imong spiritual life. O kasabot na akay anak na sa imong espirituhanon nga pagtuo. So, may mga pasabot anak. Kaya naanakay ka ng word nga i-disciple. Naakay mga tao nga imong gisultian may tungod di Ginoong Kristo dahil ikaw may nag-agap nila diha sa simbahan. Imo ang life mong gigamit para sila mutubo silang pagtuusan ni Ginoong Kristo. Mao na siya na stage nga fatherhood sa Christian life. So, kabalo na kamuagap o mga bago nga Kristohanon. Kabalo na ka mutudlo o palalitan na sa mga struggle, kabalo na ka prinsipyo sa Bible na imong magamit para indasing o i-motivate nila. Na ang Word of God na always ready sa imong pulsa na every time na sila discouragement, makahatag ka. Every time na sila down, makahatag ka clarification, clearance, or anything that would make them understand and only their Christianity. So, ang fatherhood stage, mo na rin you are discipling others. Mo na rin siya na stage. Na nag-disciple na ka. So, dili na yung ginauna imuang kaugalingon. Ay mo ginauna na usaon na yung paano na makaila ni Ginoong Kristo, mutuo ni Ginoong Kristo, dahil mutuo sa silang pagtuo ang Ginoong Kristo. So, mo na siya na stage sa Christian life. Mo na siya dapat i-aim na to. Sa atong spiritual growth, dapat diyan ka muhulong na kanang daghan ka o kinaagap ng mga bago Kristohanon. Daghan na kina-disciple. Mo di siya na stage dapat atong i-aim. Kung di pa ka kakapon na nila stage, kaya na, kaya kapuntan mo mga Ginoo nyo. Ignan mo kas Ginoo nga, di ba? Giluwas ka ka, dili man para sa imong kaugalingon. Giluwas ka sa Diyos, dili lang para nimo, dili lang para agad ka ibili ka tiket padulong sa langit. Giluwas ka sa Diyos para ka na imong life, magamit mo sa uman. Omitay na yung commission, go ye into all the world, and preach the gospel to every creature. And ye shall be witnesses unto me. You know, just both in Judea, in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and on the uttermost parts of the earth. Kita may gusto sa Diyos na gamiton.
As God sent Jesus Christ dahil sa kalimutan, si Jesus Christ isend sa Daniel para mahimot ang instrumento pagsulti kung sa himot ni Ginoong Jesucristo. Oo, mali ako ang throne. So, mo ni siya stay sa Father Lord. So, mga bitaw na, if God has allowed people in your life na dili bitaw ni mo sultian may tungkol ni Kristo, dahil dili bitaw ni mo agakon diya sa pagmatuto, sa pagtuo sa Diyos, imuha ng tulupapong sa Diyos. Pagkituloy sa Diyos na mo. Mula himuha, tanani mo mahimo para magamit ka kung dili na naman galit. Hindi mo sila maagak, mamatutok diya sa pilan sa Diyos. At least, ikaw may gigamit na na sila'y honest hearing sa gospel. Amen. Ikaw may gigamit na nakadugog na sila kiwalihan, may tungkol sa kaluwasan. Amen. May na lang. Kaya kamatanon ka sino, at least nakikatubang ako, ikatubang si Gino, may ka, akong ipalikamutan Gino, makadugog sila. Amen. Sa may balita sa kaluwasan, may tungkol mo at least nakikatubang. No, yun ang nila yun. Ang confidence na gusto sa Diyos na muapot na to sama sa pag-ingon, at least nakaikatubang sa Diyos, e pangatubang mo o saan ang iyang i-remind nga inanglan atong pantayan kaning itawag na sa verse 15 o sa paagi aron dili ka mauwaw atubang sa Ginoo makahimo ka sa iyang kabubuton o usa sa paagi nga moabot ka sa punto nga muduro ka sa stage nga mahimong magamit mo kinabuhi sa pag-abak sa uban o nang sa verse 15. So, i-remind kayo ni John ang mga believer regarding kani kitawag atong kinahigugma ang sistema sa kalibutan. Kani love not the world, neither the things that are in the world. For if anyone love the world, the love of the Father is not in him. Abot pa sa put anak na world, dili biya kanang ang physical o ang mga kita na nasa kalibutan o ibot pa sa put dili kumaon. Kundi ang sistema sa sala na nasa kalibutan. Muna ibot pa sa put anak. Ang kalibutan mo doon, di matawala ang bugmas Ginoo nga nila to, magpabilin mo na. Pero gusto sa Diyos na atong ipakita na naibugma putan niya. Kaya if any man love the world, the love of the Father is not in him. Wala na nagpasabot dili na taging bugmas Ginoo. Huwag pasabot, wala na itong i-prove na naibugma ka sa Diyos. Moingon na balita ka, kinsay. Automatic kinsay na ibugmas Ginoo, isa lang kayo mo. Mauwag ka di ka mo isa ka mo. O tanong ka, kasi na ikugmas Ginoo, ang isa doon ka. Kung di ka mo isa doon, di ka na ikugmas Ginoo. Ikugma ko yung isa doon ka, di ba? Pangtana. Yun sa manimong pag-prove that you really love God. Amen. So, sa musubok ka sa dili, you are in between two kingdoms. You have to make a choice. It is the kingdom of God and the kingdom of this world. You have to make a choice. Asa ka nga gingharian, gusto mo puyo. Mupuyo pa ka sa gingharian nga musunod sa kapupunod sa Ginoo, di ba? Sa pagkamatarong mo nang naasa sa verse 29, if you know that He is righteous, everyone that is born of God, or everyone that doeth righteousness is born in Him. So mo nang, ikaw pili. I-prove nga na ikugma ka sa Ginoo, duhaman ka kingharian, naman ka sa tumatuma. Naapaman ka sa kalimutan, pero kabano ka, you are going to heaven. Kabano ka, you are to be with the Lord for eternity. Pero naapaman ka sa kalimutan, how would you prove nga na ikugma ka tinunod sa Ginoo? Maunang, aron di ka makawaw, inikatubang mo sa Diyos, love not the world. Amen. Ayaw yung ang sistema sa salas kalibutan. Kaya
Kaya sa kalimutan, iyon na ini ang gina-offer. Na ay tulog ka libre. Na sarap i-offer sa kalimutan. Libre, wala bayan. Sa kalimutan, mo ni libre. Sa Diyos, ang libre, kaluwasan man. Nga, ang panalangin, kay base man na sa imong pag-honor sa Ginoo tungod kay giluwas ka niya. Pag kalimutan, ang i-offer, kanin. Igna inyong mga mahal sa kinabuhi, ang kalimutan mo offer, tanawa sa verse 15. Love not the world, love the things that are in the world. For if any man love the world, the love of the Father is not in him, sa verse 16. For all that is in the world are, what's it na? Lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Unang tulog libre na. Ang kalimutan, expert mo hatag na. Ang kalimutan, kusog kay mo offer, may tungod aning pangibog sa unod. Kaya ang pangibog sa unod, mo na'y labot sa gisulti in Galatians chapter 5 verse 19 to 21 ka bitaw, words of the flesh. Kabalo ka kung sa'y pangibog sa unod. Kabalo ka sa'y mga buhat sa unod. In the Bible, in Galatians chapter 5 verse 19, gusto ka ma-pray, you can open. Ikan sa 19, Galatians 5:19. I-express sa duha ka paagi ang pag-ibog sa unod. I-express sexually o socially. Pag-ibog sa unod una, tanawa. For the works of the flesh are manifest. Kung sa'yo na. Amen. Adultery. Fornication. Lasciviousness. Diba? Uncleanness. Kabalo ka kung sana ng mga kan, those are kanang parehas pa. Ilaron sa kalimutan ng tao na okay ra maghimo ang babaeng lalaki o mga butang nga dapat na ilalong sa bond of marriage sa himuon. Maunang fornication o adultery, works of the flesh, kanang fornication, buhat na sa mga dili ninyo. O litaw dalaga, maghimo mga butang, ninyo rin maghimo. Mag-agbay-agbay, mag-agos-gapos, mag-alok-halo, mag-inunitay kamo, magsuroy-suroy sa kuta, manago sa ngit-ngit, sayang biskot, na, di ba? Ay, gusto na ito istrikot, pero na ito ibuhat na sa unod. Kalimutan na, ayawa ko ikaw-offer ka na. Kung ikaw gusto siyang mag-uyag-uyag ka, kaya namin mo na uyag-uyag, namin feeling sa ngunit tapos. Namin feeling so. Di ba, nagkakaw, nakakilita ka, kaya namin sa feelings. Kadi pa mo ninyo, magulit-gulit. Magalukaan pa yun. That's fornication. Kung ito kung may people paminaw, is a blessing na yung church mo tutulog ninyo na i-preservar, taon na ninyo yung lawas. Oy! Ayaw ka na kahilap din ka kung mga babae na ninyo, kahilap din lalaki na din pa ninyo ay ubana. Imuha na ninyo inyong regalo sa inyong may ubana o na ninyo. Ano na yung email? Kaluoy mo, imula ng pasagdaan. Kagulit-gulitan ng mga lawas. Disco! Sayo-sayawon ka na! Sayo-sayawon! Magila ka na! Pilapin ka dito! Bitaw na! Alawa, kung na'y babae ka na, kung anak, kung na'y lugar ko sa kaway music, kukurong yun ako, pinuti. Kung di mapsan, kusilot mo yun ako, lakso na ako na.
So, kamano ka yun sa kapagilan sa yawa ang kalibutan. Kalibutan kami, nagaan ka music. Ang music ko ay mahimong legal na rason sa yawa, mapindirang mag-commit of fornication na wahay lalaki. Kaya music, di ba, ang papa, magkukot ka lang dito sa kabailihan, bigyan ko siya anak, saan naman na may music? Di ba, magkukot ka lang, bigyan ko sa anak, kaya saan naman, di mo nilinagdan, nalamay mo sulatan. Mamulig yun, first kalimutan, kapitaw ng paminaw, kalimutan ko, so kayo mag-create of mga music para mo appeal sa flesh. Kami tayo mag-ilaw kang mga love song, musika ko na muna, oh my God, nakoy, somebody. Ito na. Mawala yung appeal sa kalimutan. Mawala, libre na, pangibog sa sexual sins, dahil kanang social sins, pangibog sa labot ng hatred, jealousy, kanang mga kasina, kanang kapumot, kanang pagbahin-bahin, kanang maglakot ka sa laitaw. Uliwan ko na sa unod. Hindi ka kamalong pasaylo. So, may nga sa kalimutan, tanawa gali. Mga obra maestra, kanang sa bibig, mga kanang bitaw, singalan na rin, telenovela. Onsay mga tema, di ba? Balos-balos, pilipildiho na, nailo, makaluluoy kayo, dahil makabalos na po dayon. Pwede yun, basta sa makapapurla. Di ba, mga telenovela, mga siksi-siksi, mga sikatron na mga salida, the other woman, o kirida, ang kalawang asawa, ang kapit mo iska, ang asawa ay mo makaluluoy. Di ba? Sa kalimutan mo na. Dahil ang may mo, bigyan mo dahil sa lalaki, ang asawa ka man, at doon sa dito, pagkaman, ringon dito ko ba? Babangon ako at dudurugin kita. O, babanos ka pa dayon. Kurang imong tanang, kurang tarong, pero pagtanong mo. Hey! Revenge ka gyapon. Gyapon niya, sino? Kanaksa na kayo makita ni Maria salida nga i-promote ng di ka musukol. Mupasaylo. Kanaksa na kayo. Diyan sa nila, pamaka para di masakpan. Di mangkon na nasayo, di mo paumos mo na ito. So last of the first, dahil puyo ka na is the last of the eyes. Pag-ibog sa mata. Dali, siyempre, sa may naibog mata, di man mo nalunggan. Makakita ka, ngayon ka, wow! Diba? Oo na yung mata mo mo'y. Mo'y itawag window sa imuhang kalang. Dako kay effect ka lang mga butang imong ginatanaw. Dako kay effect na sa imong una-una. Mga butang imong ginapaminaw, dako kay nag-effect ko nimo. Dahil kamalukang katapusan na aron way makapangilabot ni mana maingon ay kalibutan ay walay makabuot nimo kay ikaw ura mao'y pwedeng makadesisyon para nimo, which is murag tinuod. Pero dapat kung desisyon mo talaga para nimo, kailangan mo desisyon ka pagka mataro ihas ka maturan. Pero kung desisyon ka para lang imong gipinsaan, imong panghibog sa mata o panghibog sa unod, kabalo ka kung sana garbo mo ka lang di ka mabadlong. Paano maguya-guya mo ka sa akong tumukod? Garbo ka na, hindi ka mabadlong. Ayaw na patayo na, isot mo kung kayo, garbo na.
Ingon na mong Bible, pride goeth before destruction. Amen. Si Solomon kasulti na pinaka-bright na tao na nabuhay sa kalimutan, kasapot siya na. Ngayon siya, ang pinaka-sigurado nga dalan padulong sa kalaglagan karmo. Gusto kang maalaot, hala, sige, pagkamong, ayaw patulog, pagkain mo, ayaw pasulti. Dali na kayo ka malaglag na. Dali na kayo ka maalaot na. Gusto kang tulog, hala, sige, ayaw patulog. That's the surest way. Si Solomon, wapay nakatubong sa iyang kapray na nabuhay sa kalimutan outside from Jesus Christ. Walay usa nato na rin nakatubong sa kaalam ni Solomon. Siya kapanluloy siya. Ang garbo mo na yung unang natos kalaglagan na Holy Spirit before he fall. Mo na yung first kalimutan. Mo nang ayaw hilumaan mga sistema sa kalimutan. Yan, ang kalimutan, kapano baka ang improve disobedience. Hindi pagsunod. Ang i-offer sa kalimutan, ayaw pag-faithful. Sa kanang area, ayaw pag tinarong trabaho. Di ba? Na yung mga ang kalimutan, pagpipikan na yung likod ko, musulod rin, mugawas, early kayo. Sa relationship, di ka magtinarong maayo lang mahilahin. Sa church, palagsa kayo matuntun fully muhatag sa kapalingon niya sa Ginoo. Ngano, siya makapugong. Ang kalimutan. Kalimutan may mugunin ni mo. Amen. Muna hinahimo sa kalimutan. Di ka mo, aron di ka mo ba yung kalimutan na kag-iyaw ka sa imo. Aron dili ka magtinarong sa Ginoo, di ka mag-faithful sa relasyon, di ka mag-faithful sa imong trabaho o sa imong eskwela o sa unsa may imong imuon, aron di ka determinado, ang kalimutan nagkang kayo. Kaya siya di sa iyo na kayo. Tagaan na mong baso, green horse, wala. Palaglaakon lang mo sa kasa, puno na. Kasayon, kinakidahatan lang mo, panalagsa, mukiring na. Tagaan lang mo music na una-una ninyo, marag-correct, wala na. Mga yung kalimutan. Ngayon, it demands selfishness and greed. Ang kalimutan, hindi gusto mga atak. Yan sa kalimutan ka nung tanawag ka nila, mahalag. Maka, ang prinsipyo sa Kristohanon, mahalag maalkansi. Basta, naghimog ka ron. Prinsipyo sa kalimutan, mahalag sa iyo, basta di maalkansi. Muna. Ang kalimutan, di gusto makatanawa. Bisag mag-isuong mag-away para makaangkon lang sa lutin. Bahin-bahin sa mga kayawanan, sa mga ginikanan. Mag-isuong na ganun na. Ang kalimutan gusto, bahalag sa iyo, basta di maalkansi. Pero sa Christianity, bahalag alkansi, basta naghimo kang tarong. O wala sa Christianity. Ang Christianity is giving. Ang kalimutan is getting. Mo bitaw ni grabe ang gitawag, if you will love the world, you will become materialistic. Mo na niingon si Paul kang Timothy, you will love money, and when you love money, it is the root of all evil. Yeah, mo pa yun na yung pierce mo with many sorrows. Pag sige kang kagulo, may kang materialistic. Pag apas ka rin makapirmi. Ang isuto ka ng apaso, mas maayon ang ubertikan ka kaysa apaso. Prinsipyo sa Diyos, ang blessing mo ubertin. Prinsipyo sa kalimutan, tungkol. Unang isang domingo, magtrabaho para makakukod.
may panahon para sa Diyos. Pero sa Diyos, kesa, sige, unahan ko ninyo, may bahala ako ba? Pero ang i-offer sa kalibutan mo ni, wala yung ayaw mo. Kung higog ayaw, di mo higog mas sa sistema sa kalibutan. Ayaw mo sunod-sunod sa kalibutan. Doon na ako sa kalibutan, ayaw yung sunda ang prinsipyo na itudlo sa kalibutan. Ayaw yung higog then, katulong, don't you know where the world is going? So, balik ka sa 1 John. Ayaw yung higugma ang kalibutan because the world is passing away. Wala ba ikaw, may mulunod, ang kalibutan na. Huwag utang sa kalibutan nga permanente. Magpabilin. Huwag utang na ang kalibutan nga dili sa usahan mo tako ay mawaan ng ityapon. Huwag mga dili matulog. Huwag mga dili matayan. Makawa ang utang sa kalibutan. Maanaw, mabiyaan, mawala, ikan mo. So, diyan ang padulong kung nahigugma ka sa mga utang, padulong mawala. Kung mahigugma ka sa kalimutan, katong imong higugma, passing lang. Mulabay lang, kapait lang ang kabalungan, mulabay lang. Usahay na ba, muhapit ka jutra. Ang kanang kitang mulabay, muhapit ka jutra. Ang uwan, mulabay, ikip muhapit. Mula dagang mga Kristohanon, apaso ng kalibutan, dikit ka apas, maglaway ka lang sa uwan. Eh, di ba kahapit ang kalibutan dyan sa ilan? Ang kalamakutan sa kalibutan ba? Apas, dagang mga gusto mo apas ang mga material ng butang, maingon ka, may posilaon na ingon anak, di na lang mga matang pagtagan o panahon para sa Diyos, di pa ka satisfied, wala pa kay imo, wala ka hamiti sa kalibutan. And the world is going to destruction. Amen. The world is passing away and going to destruction. Wala yung makabili na ng kalibutan na mamubarong. Tanan nga gihimo, tanan bitaw nga giilang aning kalibutan na mga wonders, inigsunog ani sa Diyos. Not one of it shall stand. Walay mahinumduman ang tao sa dihang mubalik na si Ginoong Kristo, usara yun magpabilin sa iyo na ang glory sa Ginoo. Amen. Walay glory sa tao mo karon kanang mga grabe kay nga mga architecture karon, grabe kay nga mga invention karon, mawala na tanan way mo hinumduman na. Pero kinsay magpabilin? Tanawa sa verse 17. 1 John chapter 2 verse 17. The world passeth away, and what? The last thereof. Ang pag-ibog sa kalibutan, wala na kamong mapatanon, may pagay mo ron, gusto kayo mo ron magsunod-sunod anang mga music, anang mga love songs, kanang uyab-uyab, kulit-kulit, kamot, kakos-kakos, hindi katiguan ninyo, at manay-lamig. Tingawad na. May pagay mo ron kanang sana mag-outing-outing kanang magimik-gimik. Ay kayo mag-gimik-gimik. Kanang katiguang ninyo, ano mo'y amay kanang gimik-gimik. Usan ka lang ako ginumipon, mayroon ba yung gimik ka ba? Ano ka, akros na! Mahal ko pagkakakros. Ang pangimong bawal na ano na. Kung lalaki sino pahita gwapa, ay gwapa ka ng gwapahan ni Aki ron. 20 years from now, unot na akta ka na. Ang hawa ka na, dili na, bukang ko na. Kogin ka na. Straight na, straight. Ang tanong pangibog sa kalimutan, mamlapay na na. And the last thereof, pero sa'yo magpabili, no? Ano ba yun? Ang magpabili ni He that do it. The will of the Father. Walang na kay confidence. Hindi ka tubang mo ginawa mo, ikupang kalimutan na kay confidence. May ka ginawa, kabalo ka. By your grace, nanikamot kong sunod ni mo. By your grace.
Christ, I'm giving my life to you. Wa na ko gihugawan ang akong kagalingon, wa ko nagpailan sa sana. Wa na ko ginurot akong panahon sa mga butang na kabalo kong alkansi ko. He that doeth the will of the Father, kabalo ko. Amen. So, kung gusto ka na kay confidence at Christ coming, yan, part sa imo ang pagtubo sa Christian life para mabot ka sa point na may imo kang Father, love not the world. Amen. Love not the world. Sunod. Magbantay ka regarding Antichrist. Nag-hisgot regarding Antichrist. Tama? Later certain, it is the last time as you have heard that the Antichrist shall come. Even now there are many Antichrists, whereby we know that it is the last time. Sa panahon ni John, daghan na kayong Antichrist. Antikristo. Siya ang panahon sa mga sa atong panahon karon. Unang, magbantay ka, unsa nang ito ang Antichrist. Always remember, walay laing Diyos si Kristo. Walay laing Diyos na nagpakatao. Ipuyok-puyok na to si Jesus Christ. And there is no other God worthy to be worshipped and honored, Jesus Christ. Walay laing makaadto sa trono sa mga kundi ni Ginoong Kristo lamang. Walay piling santos na gitodlo sa atong tradisyon na piling gamiton para magduol ta sa Diyos. No, it's only through Jesus Christ. There is no other mediator between God and man. The man, Christ Jesus. Sa Ginoong Kristo lang. Kung kang gusto magpa-Kristo-Kristo, mga bantayan, kung saan na yung Antichrist, kung saan na yung ginahin mo, kung saan na ito pagkabalo, kung saan yung Antichrist, saan yung Antikristo. Okay. Tanawa. In verse 19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would have no doubt have continued with us. So, magpasabot. Magpasabot na it's about apostolic authority. Si Jesus Christ, sa diyang establish niya ang church, gaatag siya ito ang authority. Maubitaw na ay itawag church authority o ang authority sa church ang doctrine na gitudlo na ay pastor. Ang pastor maoy under shepherd sa Diyos. Ang word under shepherd, ang great shepherd ang Diyos nagtanaw. Pero mutrabaho siya una o musulti siya una o mutudlo siya una pinaagi sa under shepherd. Una ang pastor otoridad sa church. Ang dili mo saglitar sa otoridad sa pastor is against apostolic authority and is in doctrine, in teaching sa mga Antikristo. Ang mga Antichrist, dili na mo saglitar otoridad. Dili na mo patuong o authority. Labi na sa church, walay ang Antikristo dili mo ilangan ay pastor. Tanawa ng mga simbahan, paminawag ninyo, nga ang pastor, moral lang siya, kanang itawag, hireling. Tulong sa hireling. Ibayaran, isiluan sa mga membro para magpastor nila, pero walay desisyon may mo. Magwali, kawali, inanay, patas na ako straight. Kawalihan ka, maikaw ka, ignon mo na yun, at tanawa na ito, diba? Walihan, tanaw na ito, kinsay kaltiro, makulog ka na, nganong ikuon man ko. Nganong hilaktan man ko sa komisyon. Nganong sulkian man ko, nga nakasalak ko. Muna'y doktrina, prinsipyo sa Antikristo. O ang tanan na dili mo saglitar sa otoridad nga gitudlo sa Bible regarding pastoral leadership is in teaching gikan sa mga Antikristo. Always remember na ay spiritual authority. O bitaw na itawag apostolic succession. Maunang na ay pastor nga gihatag sa Diyos para maoy otoridad
Kaya sa imo ang espirituhanon nga pag kinabuhi mo pagtubo. Isulti nila kung hindi tunod kay pastor ko. Kung dili, bantayan din kay naan mingon na yun, ayaw tuwa na yung pastor, ano kung tuwa nyo? Ayaw mingon na. Kinsa mo na si pastor? Tako ang kagrado mo na. Tako ang makaginta na. Mas daghan pa pag naibanuan na na. Ano mo tuwa ka na? That's the teaching of an Antichrist. Ikaw musunod o otoridad. Mao bitaw ng tanan nga musupak ang otoridad. Mubalik na kinsay unang rebelde. Who was the first rebel sa Bible? It's the devil. Pinakaunang rebelde sa Biblia, in between Genesis chapter 1 and verse 1 and verse 2, in between na ay naitabo na rebellion sa langit. Muna yung mabasahan sa Isaiah chapter 14, it is the devil na gusto siya maparihas sa Diyos. Gusto siya nga maghimong trono nga labaw pa sa Diyos. Di siya musunod kung sa isugod sa Diyos niya. Yung anong iyahamot na siya kasi alanan. Ang description sa iya sa Ezekiel chapter 28, grabe man siya, ka-anointed man siya ka-kilo. Very beautiful man kayo siya na angel. Tulong na sila mo mga dimension sa Bible ng mga head sa angels sa Diyos. Sa mga warrior angels, sa mga worshiping angels, o sa mga gitawag messenger angels. Ang warrior angel, ang head is si Michael the Archangel. O bitaw lang kita ka na sa Libra San Miguel, kaya nag-aanak demonyo. Mauna siya, si Miguel Archangel. That's Michael the Archangel. Kaya mong tunaan na siya, siya maoy leader sa during sa Book of Daniel. Nga si Daniel, while was praying, ang mga demonyo gikuptan ang blessing na moabot na ito sa tubag. Ipadala ng tubag sa Diyos ng Daniel, ang nag-away si Michael. Si Michael sa ito ay nakikontest ng yawa, yung ipangita ang lawas ni Moses sa Jude. Ipangita niya ay para iyahang buhion, iyahang sundan iyang buhion, kaya para si Moses ma-alter tanan ang law, pero si Michael ay nag-away niya. Wala, si Michael, Dark Angel. Ikaduha sa mga messenger angel, ang ilaha pinaka-leader dimension si Gabriel. Mauna yung istorya kay nung dumo, mauna yung isulti sa time na i-announce that Jesus Christ will be born. Mauna si Gabriel. Katulo, mauna si katulo sa mga angel, worshiping angels. Ang ilaha pinaka-leader na si Lucifer. Si Lucifer is inane, ihatag sa Diyos sa pinaka-lindot, pinaka-anointed, pinaka-lindot sa tanan ng mga angel. Si Lucifer, di siya musugot na sikan-sikan na siya. Gusto siya sa ikaw. Unang, kung imong kasama sa Bible, nag-rebuild siya, kilabay sa Diyos kalibutan mo nang in verse 2, and the earth was without form and void. Kaya iyahan ang gidaot, giguba niya ang lindot na gihimo sa Diyos na kalibutan. Maunang sa dihang niya na Ginoo, let there be light. Sa dihang niya ng Diyos kalibutan, ibalik na nakitaan kung sa kalindot na kalibutan. It is the devil that is destroying the good things that God has been preparing. Amen. Yawa may gumpa. Mauna ang Antichrist. Dili mo sunod ang otoridad. Hindi mo maminaw sulti sa pastor. Hindi ka nito mo tuo. Tambagan mo sa pastor. Espiritu na siya sa Antikristo. Hindi na siya iyaha sa Diyos. Mas bright ka mo, mas kabalo kung makuha ni. Bahala pag tanan ni mong balay, poros ni mo, diploma. Bisan pag maghigda ka kapri poros diploma.
Isang pag ikaw may tagiyas na ng bangko nga naay nakabutang imo gyapon diploma. Pero sultihan ka, ihatagan ka sa Diyos o pastor, palinaw sa iyong pastor. Ikaduha ni, di ka mo refuse to follow authority. Ikaduha ni, kanino deny that Jesus is the Christ. Nga si Kristo ang Mesiyas. Ang Espiritu sa Antikristo, dili totoo nga si Kristo manluluwas. Kabalo ako ka ng tao ngayon, totoo siya ni Kristo, pero malikakot na siya gimong kayo. Espiritu wala sa Antikristo. Kaya English, wala na yung fully sa ligi ang kamatayo ni Kristo dito sa cross para makaluwas mo. Kita, totoo ni Kristo, pero maghimo sa kayo, malikakot sa ito. Ang may mo, si Kristo na kulang dito yung pagkamatay dito sa cross. Kamay mo, rin hindi mo luwas, ito ka galiwan sa may gamitan ng makamatayo. If Christ's death is not enough or sufficient para pagluwas ni mo, din kamatayon na kawan ko. Alam nga naman, ipaantos mo man sa Diyos, Ginoong Kristo, kukulangan to. Diba? Kung kulang to ang kamatayon, ganun may kaali ka mo tayo, sunod na sa itong religion ay. Kung kanan na lang maggali ang paagi, wala na lang ihatag si Kristo para magantos o pagpakamatay. May ingon na lang Ginoong pag-ari. Kalingawin na ninyo din yung kaluwasan. Kapano ko kaya na ninyo. Diba? Pero kapano mo na Diyos di mo. Unang na ay Jesus Christ. O bitaw, Jesus ang ginalan because ang meaning ng Jesus, He shall save His people from their sins. Nang bitawag siya Christ, it means Messiah. He is God Emmanuel with us. Diyos, nagpakatao niya niya. Kuyog na to. Nagpuyo sa kalimutan, kuyog na to. He is God. So ang tanan na tinutulong na siya Kristo, siya Mesiyas, o siya Ginoo, is an anti-Christ. Kung hindi patawag o reliyon, kung totoo si Kristo tao, pero di totoo si Kristo Diyos, is an anti-Christ. The only begotten of the Father, in the Bible, full of grace and truth, He is God. In the Biblia, He is the only one being worshipped, being honored. He has been given a name above every name. The name of Jesus Christ. Every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Kung di mo to, na si Kristo, Diyos, Antikristo na. Kung ayaw mo to, ang may alam, magtudlo na si Kristo, tao lang tama. Yes, tinoon bitaw. Diyos siya na nagpakatao, kaya hindi siya magpakatao, saan man na pagpakamatay. Iman sa mahin mo nga, magpakahayop siya, kaya para mo'y magpakamatay, tao na yung pakamatyan. Parang sa istorya ninyo nga, mo ito mamugulong Biblia, sinulat yung nagtao. Alam mo ito, hindi magkali tao, isulat ka na, kuya, o kung kuya isulat ka na, nito umi. Kaya nga, keepin mo na para sa tao, kaya mo sulat. Kung saan nila gusto, Ginoo, yung may bumupurma mula krana, humana. Hihimo ng Diyos. Hihimo na yan sa time ni Moses. Na-prove na sa Ginoo, piti siyang makasulat. O, ito, Jesus Christ is God. Tanan na mo dinay kasi Kristo, Diyos, Antikristo. O